Magandang araw po. Matanong ko lang po kayo. Kasi malapit na po tayong maghalal ng mga panibagong pinuno ng ating Kongreso, ng Senado at ng Kamara. Ano na po ba ang nangyari sa inyong lugar? Kaya ko po na itanong yan kasi may kinalaman po sa ating saligang batas. Ang sabi po kasi ng ating saligang batas sa Article 2 doon sa Declaration of Principles and State Policies. Yung pong kauna-unahang provision, yung Section 1, sinasabi po doon, nakasaad po doon, that the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Okay. Paano po natin yan maisasabuhay? Ngayon po ang panahon, umpisa na iyan ay maisabuhay. Dapat po, sa panahon ngayon, bago sila maghalal ng kanilang pinuno, may konsultasyon. Yan. Pero ano po ba yung democratic and republican state? Usually po, democratic and republican state used interchangeably to mean the same thing. But when you say democratic, ibig sabihin po, yung Philippines is a democratic state. Ibig sabihin po, ang nananaig sa atin majority rule. Ngayon, pag sinabi naman pong republican, ibig sabihin po, ang ating mga pinuno ay hinahalal natin to represent the people. But the power, sovereignty, ang kalayaan na gumawa nito at gumawa niyan ay nanggagaling sa taong bayan, sa mga Pilipino na naghalal sa kanila. Yan po ang kahalagahan ng provision na yan. Ngayon po, kailangang maisabuhay. Kayo po ba ay nakonsulta na? Kasi pupunta yung inyong kinatawan para bumoto ng panibagong mga pinuno nila. Unang-una po, napakahalaga, yung Speaker of the House. Yun po ba, kung sino lang ang gusto niya. Hindi na po siya kinatawan nun. Hindi na po siya kinatawan ninyo. Kundi siya na lamang ang nasusunod. Ang ating pong mga kinatawan, ang ating pong mga pinuno, ay ating equal. Wala pong boss. Hindi po talaga dapat sila umaastang boss, yung mga mayayabang doon sa Quadcom. Hindi po dapat umaasta ng ganun yung kayayabang. Wala namang, di ba? Kailangan po yung boto ng taong bayan. Sino ang Speaker of the House na gusto ninyong iboto ko? Ito ang mga pangalan na lumalabas. Pwede rin kayong mag-suggest. Sabihin nyo, hindi, ito ang iboto natin. Kung yan yung mga kandidato, pwede po ba ito ang iboto natin para siya ang maging Speaker of the House? May mga usapan, bakit yan ang gusto? Para pag natanong, you have to explain your vote. Because my constituencies is of the opinion that he will propel us to progress and more respect for our constitution, more respect for the rights of the people. Kasi po nauunawaan niya yung batas. Pwedeng ganon, kahit ano. Pero kailangan po, napakahalaga to give life and meaning to this constitutional provision. Section 1 pa po yan. Section 1 ng Article 2. General Principles and State Policies. Number 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Dapat po, konsultahin kayo ng inyong mga kinatawan. Pagka hindi kayo kinonsulta at umaasta siya lamang sa sarili niya, tandaan po ninyo, hindi nyo kailangan ng ganyang kinatawan sa susunod na halalan. Yun lamang po. Gusto ko lamang pong